Good morning, Katiits. Ang ating pong talakay po ngayon ay isa pong natuklasan na isang tunnel po. Tunnel po ng hapon na ngayon po ay nakita po at natuklasan po dyan sa Mailipa, Batangas. So ito po yung titingnan kung gaano ito katotoo. At ito daw ay marami pong nakuha, mga armas at may mga ibang items po ang na-retrieve po dyan sa isang tunnel po na aksidente pong na hukay o nakita po yung tunnel diyan sa may Lipa, Batangas, mga katiits. So ito po mga katiits ito po marami pong nagsasabi na ito'y kahit mismo nga yung mga construction workers or yung mga trabahador doon sa mismo sa site ng hindi mo alam kung anong ginagawa kasi ang sabi wala naman talagang kundi ang purpose lang talaga parang hukayin lang yung portion doon na siguro maaring alam na nila na isang Yamashita treasure yan na Katiits. So siguro po kung ano po yung alibay ng construction o sino man po yung mga nasa likod po nito sa lugar dyan sa Lipa sa Batangas po na kung saan po ay nakita nga po yung isang tunnel po ng hapon na sa kanila po sa Pantaha po ay ito po ay may laman po at ang utos nga po ng mga mayroon pong mga armadong dumating doon po at inutosan po na paalisin po lahat ng mga trabahador doon sa area mga katiit. So ganun po ganun po kagaling po ng mga dahil ngayon hindi natin malaman yung mga construction site ngayon ay yung pala yung kay Gob, kay Muir pumapasok na yun sa mga treasure hunting mga katiits yung ating mga nasa gobyerno ng mga katiits. So ito po totoo po nga talaga ng mga sinadya ito, yun lang po talaga ang pakay na makuha po o makita yung tunnel po. Maari pong mayroon pong nakapagbigay ng mapa o mayroong nakakalam no na mayroon pong isang tunnel dyan ng hapon at posibleng may laman yan mga katiits. Yun na nga po dahil nung ito'y nabuksan at nahukay po ng yun ng kanilang heavy equipment po na aksidente po mahukay ito po ay unti-mani po kinabukasan po ay hindi na pinapapasok po yung mga trabahador o mga empleyado upang magtrabaho. May dumating ba daw po ng may mga armas po, mga armadong nakasakay po sa isang mga close van po. At doon po tinutok po sa may butas sa mismong tunnel. Sa mismong tunnel po na natuklasan na nabuksan po diyan sa may Lipa, Batangas. So ito po yung nakakapagtaka. Dahil nga bakit pinalabas? Bakit ayaw hindi pinapasok at pinapaano yung mga trabahador, pinapaalis. So mukhang nung mayroong nakapansin po na parang minanmanan po at mayroon pong mga armas nga na dumating po yung mga dumating at yan ay may mga kinarga po doon sa at sabi pa nga daw na mismo na may ibang nakita ay may mga baril at mayroon pang mga kahon-kahon po na nakuha po doon sa tunnel na nasabing tunnel po dyan sa Lipa na ay aksidente po na nakita. So sabi nga ng ibang trabahador ay hindi nga nila malaman kung ano po yung construction na yan, kung ano po yung site na yan o anong klaseng anong gagawin nila dyan. Ang sabi nga nila ay parang mayroon lang talaga silang huhukayin, yun yung kanilang mukhang mayroon silang tinitingnan na so yun na nga siguro po. Yun na po yung tunnel po. Maring natunugan po na maring nalaman na mayroong tunnel o mayroong mapa na ganito may tunnel sa area niyan. Kaya ganoon gumawa ngayon ng
paraan po yung sino man yung mga sa gobyerno diyan, na sino ngayon yung may ano ng construction. Siyempre, alam na po na ang ano talaga yan ay makuha lang nila at mabuksan lang po yung tunnel na yan na nasabing tunnel ng Hapon. So yun nga, ito po yung na-cover po yun ng mga ano natin, TV station po, at hindi nga nagpa-unlock ng interview po yung mga ibang kahit yung mga kapulisan po natin dyan, at mga barangays po natin, tikong bibig po. Pero yung mga nakakita po ng mga mismong trabahador po, yung mga pinaalis po, at mayroon sila napansin na may kinakarga po na mayroon nga daw armado mga mga tao, at may dala pong sasakyan, at may mga kinakarga, napapansin po nila na may mga baril po na nakuha pa doon sa tunnel, at iba pang hindi malaman kung anong may mga nakalagay sa kahon po yung kanilang napapansin po. Yun yung kwento po ng ibang mga, siguro ito yung mga trabahador mismo dyan, yung mga construction workers na pilit na pinalis nung kinabukasan nung napansin na po, nung nakita po yung butas po, yung tunnel. So, ganun kagaling po. Kaya ngayon napapansin nyo po sa ating mga bundok mo, sa ating mga high-rise mountain, magugulat na lang kayo at bakit mayroong mga heavy equipments po doon, at anong ginagawa po ng heavy equipments doon. Alam siya na baka yan ay treasure hunting na po. So hindi na po gagawa ng dam o ano na po yan, gas-gas na po yung alibay na yan. Dahil dito dyan sa bandang San Mateo, ang daming dam na project dyan. Pero mayroon ho bang na buong dam dyan? Ang pakay ho talaga yan ay to retrieval po yan ng mga Yamashita gold bars po yan, mga bunker deposit po ni Yamashita, mga big deposit po yan. So ayan na nga po, hindi lang po yan dahil mayroon din pong aksidente po sa may bandang Cagayan po. Hindi naman talaga din talagang construction kung ano yung dapat gagawin sa lugar na yan, kundi sadya pong tinukoy po yung butas na yan. Yun yung pagkasabi po ng mga trabador din po doon. So talaga makikita nyo po talagang ibang ano na ngayon po sa ating gobyerno po, treasure hunter na rin po. Nagti-treasure hunter na rin po sila. mga mayors natin diyan, mga gobernador na diyan, may mga malakas po ang ano diyan, mga malakas po ang may mga construction na firm diyan. Alam niya mga katis na yan po ang ito'y kanilang ano lang sa kunyari may road widening, kunyari may projects na dam, kunyari may road opening, mga ganyan, mga alibay mga katis. Pero sa likod ng mga katis ay isang treasure hunting na po. So si Gob ngayon, si Mayor ngayon ay talaga pong ganun na po ang dahil nga ang dami na pong mga napapansin po na ang dami pong mga projects ngayon nasa mga bulundukin at puro paghuhukay, puro scavenger ang ginagawa po. Yun po ay ito po siguro po ay talaga na mga treasure hunting namin. Ito napansin nyo po, yung butas po, yung talagang tunnel, talaga pong sinasadya po talaga yun ang kanilang pakay. Kasi nga, nung tinatanong nga yung mga trabahador, wala naman daw silang, kundi mayroon na silang hinuhukay, mayroon silang hinahanap na hindi malaman kung ano yun pala, tunnel na. Yung tunnel pala po, ang hinahanap po ng mga construction nito. Yung sino po yung nasa likod po nito. At talaga namang grabe po. Ito isang nakapagtataka na po kayo ngayon kasi napakarami na pong silabasan po ngayon ng mga construction firm ito'y nag-ooperate na ngayon sa mga bulong-budukin po natin. Lalo na po yung mga area na medyo high-rise, medyo sabi nga nila medyo kalbo na yung mga lugar na yan, at hindi tinutubuan na gaanong
ng gaanong punong kahoy, ayan po ay posible po, diyan po ay may laman po yan ng treasure hunting, or pwede po may bunker deposit, pwede may big deposit po yan ng gold bar na iniwan po ng Yamashita regime po. So yun po ay talaga namang kahit po sa isang interview po ng isang mamahayag po ay talagang yan po ay gaano tinitingnan po nila kung gaano daw kalalim yan, kung gaano hanggang saang hanggang ilang metro, ilang meter ang layo nan, ang lalim niyan. So talaga po sabi napakalalim po daw yan dahil yung pinakapaanan ng bundok ay talaga nasa ilalim po ang pinakabutas niyan. So yun yung pong ang ano ng reveal po ng isang construction worker po. So hindi po nila malaman kasi ang kanila ay talaga naman yun lang sa pag naghahukay lang po sila, pero yun pala ang talagang pakay noon, mayroon pala talagang hinahanap. Nung nakita na po yung butas, nakita na po yung tunnel, yun nga, uminog na po yung tigil na po yung at yan na po ay kanila na pong sinesearch po ano po yung mayroong laman doon sa loob po ng tunnel. So yan po, yan yung napapansin natin ngayon na mayroon nga isa sa bandang Cagayan po, at yung isa ngayon na natuklasan din na sa may bandang Lipa. At sa likod po na yan, at siyempre sino po yung sa likod ng construction firm na yan, sino sa likod ng ginagawang paghuhukay dyan. Siyempre alam na kung sino dapat saan dapat kumuha ng permit, sino dapat ang mag-utirsan yan. Siyempre alam ni Gubs yan, alam ni Mayor yan, alam ng DER yan, siyempre. So ito ngayon ang napakalaking katanungan. Ano po yung mga nakuha? Kasi nga anon po, hindi po malaman kung ano po yung nakuha. Pero marami pong nakapansin noon na nung pumasok po, may mga armas po yung pumapasok at pinaalis po yung mga trabahador, hindi sila pinapasok. Yung iba dyan nag-obserba lang, tinitingnan kung bakit pinaalis sila. Nung may napansin na may pumapasok na may mga armado, ito po ay tinutok po yung kanilang sasakyan doon sa may butas at mayroong kinakarga, at napapansin pa nga nila na mukhang may mga baril na kinarga. Siguro mga sinauna pang baril siguro yan ng mga hapon, at mayroon pag ibang mga kinarga na may mga kahon, nakita nilang kahon na kinakarga doon sa sasakyan mga kates, na nung may mga armadong lalaki na ito nga hindi sila pinapasok, pinalis po sa site, construction site na yan, na doon po mismo sa Lipa, Batangas to mga katiits. So yun po mga katiits, talaga pong lantaran na po ang talagang treasure hunting mga ngayon sa Pilipinas. So isang right tribal na talaga po, napapansin niyo po, lalo na po dyan sa San Mateo, sa Rizal po, grabe po ang dyan, grabe ang quarry dyan, grabe po ang hukay dyan ng bundok, paghuhukay po ng bundok dyan, grabe. So napansin nga natin ng mga katits, may mga big boulder markers, may mga big boulder signs po na nakikita po ng mga treasure hunter natin, mga local po natin treasure hunter, na may mga big boulder na sign at mga big boulder na markers po dyan sa San Mateo. So isa po yan sa isa na posible po na hindi project po yan, na alibay po nila hindi dam project yan o ano pang kanilang front na kunyari ay isang government project. Anong klaseng project po? Ngayon ang karamihan po sa kanilang sinasagot, isang dam project, kasi nga medyo sa high-rise mountain mga katits. So yun po ay talaga pong ganun na po ngayon, sobrang talaga pong grabe po ang retrieval po ngayon ng Yamashita treasure mga katits, kasi nga hindi lamang po sa mga nakabaon po, kundi nandiyan po sa mga natin, sa mga kuweba, sa mga cave po na sa Pilipinas, sa mga kuweba sa Pilipinas, ay nariyan po yung mga Yamashita gold bars treasure. Thank you so much for watching mga katits. God bless us always.